Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinang dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdaranghal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, lagi mo na mong lingapin sa patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pagkasa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ni Propeta Isaías ang pagtawag sa kanya ng Panginoon. Sa pagkarinig niya ng tinig ay agad siyang tumugon na siya ang isugo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaningningan laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa takas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tukding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon, ika'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Sa ikalawang pagbasa, isinalaysay ni San Pablo ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Bagamat huli siyang tinawag, isa pa rin ang kanilang ipinangangaral.
Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy pinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag na iyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya ay nagpakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit 100 kapatid na natitipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sasama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ay pinahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang pastol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't magiging ako o sila, ito ay pinangangaral namin at ito ang pinanaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang pagtawag sa unang 4 na alagad upang maging mga mamalakaya ng tao. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybay ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nakalunsad na mga mangingisda at naghuhugas na kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito, nilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangharlas sa mga tao. Pagkatapos siyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Ganyan ang ginawa nila at sa dami na kanilang huli, ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog.
Na makita yun ni Simon Pedro, siya nagpatira pa sa panan ni Jesus at nagsabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ng Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka na ng mga tao. Na maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kayong ika-5 linggo sa karaniwang panahon, ang isa sa mapapansin natin sa mga pagbasa natin ay ang pagtawag ng Panginoon. Si Isaias, si Pablo, at gayon din si Simon Pedro at ang mga kasosyo niya sina Santiago at Juan. Pare-pareho silang tinawag. At ano masasabi nating common denominator ng mga tinawag na ito mula sa lumang tipan sa bagong tipan? Ano yung common denominator nila? Bukod sa pagtugon, yung feeling of unworthiness. Yung feeling of unworthiness, na hindi sila karapat-dapat. Yun ang nakita ni Isaiah sa kanyang sarili, sapagkat nabubuhay siya sa makasalanang panahon at maski siya ay alam niya makasalanan siya. Pero dito nga ay pinapunta ng Diyos ang isang anghel na may dalang nagbabagang uling at ito'y dinampi sa kanyang labi at silabi siya'y malinis na. Kaya hindi si Pablo, kung saan alam niyang hindi siya karapat-dapat. Bakit? Dahil sa pasimula na kanyang buhay, ang naging buhay niya ay naging taga-usig ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Si Pedro, gayon din. Nang makahuli sila, ano na lamang sinabi niya? Mula sa pagtawag niya kay Jesus bilang guro, sa simula, ang naging tawag na niya ay Panginoon, lumayo kayo sa akin sapagkat ako ay makasalanan. Yung feeling unworthy sila, hindi karapat-dapat. Mga kapatid, ito yung unang pinapaalala sa atin ng mga pagbasa. Lahat tayo tinawag ng Diyos sa iba't ibang larangan. Sa buhay pamilya, sa buhay paglilingkod sa lipunan, sa buhay sa paglilingkod sa simbahan. At madalas, ang initial reaction, supposed to be, ay hindi tayo karapat-dapat. Halimbawa po, sa mga naglilingkod sa simbahan, ano man ang ministry, kapag ka mayroong nilapitan para anayahan na baka gusto mong mag-lay minister, baka gusto mong mag-lector, o kaya usherettes, or choir, anong kagay sasagot? Parang di ata ako bagay. Parang di ata ako karapat-dapat. Hayaan mo munang pag-isipan ko. Yan kagad yung nagiging initial reaction natin kapag meron tayong nilapitan para anayahan na maglingkod sa simbahan. Hindi ako karapat-dapat. Pero tandaan natin, mga kapatid, hindi man tayo karapat-dapat, lahat tayo yon, pero pinapagindapat tayo ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat merong nakikita ang Diyos sa atin. Merong nakikita ang Diyos sa atin. Parang ganyan. Halimbawa nga rin po, kapag ikaw ay naghahanap tayo ng mga maglilingkod sa simbahan, hindi man lahat ng mga naglilingkod sa simbahan ay pwede nilang lapitan kahit sino, kundi kumbaga parang sinasabi nila, meron din silang pinipili. Pinipili in the sense na siguro ito pwede. Ito siguro medyo hindi pa. Parang gano'n kasing ginagawa natin. Para tinitimbang natin. Ito, madalas nagsisimba ito. Tuwing Sabat, tuwing Linggo, nagsisimba ito. Kaya pwede siguro natin itong anayahan na maglingkod sa simbahan. Merong nakikita ang Diyos sa atin. At ganyan din meron tayong nakikita sa ating kapwa na maaring maging daan para anayahan natin na makapaglingkod. So feeling of unworthiness, pero pinapagindapat tayo ng Panginoon.
Pangalawa na pinapaalala sa atin dito ay katulad ng sinabi po ni Saint Teresa of Calcutta, sa ating pagtugon sa Panginoon, sa anumang larangan, we are called to be faithful, not successful. We are called to be faithful and not successful. Tinatawagan tayo na maging tapat at hindi lang maging matagumpay. Bakit? Dahil una, ito'y gawain ng Diyos. Ito'y pinagkakatiwala sa atin. Ngayon, kung ang parating nasa isip natin maging matagumpay sa anumang larangan na tayo tinawag ng Panginoon, anong tendency natin kapag gusto lang natin magtagumpay sa anumang pinagkatiwala sa ating gawain o ministeryo o paglilingkod, ang tendency natin ay para bagyang everything depends on ourself. Everything depends on ourself. Kasi nga, gusto mo maging matagumpay. Kaya para bagang lahat ay nakadepende para sa ating sarili para maging matagumpay ito. Pero hindi tayo doon lamang tinatawagan tayo na una tigil sa lahat ay maging tapat. To be faithful sa anumang larangan tayo tinawag ng ating Panginoon. Kung kayo tinawag sa buhay ng pag-aasawa, maging tapat ka sa iyong buhay pag-aasawa. Kung kayo tinatawagan na maglingkod sa simbahan, sa anumang iba't ibang ministeryo, maging tapat ka sa iyong gampanin. Maging tapat tayo sa ating gampanin. Hindi lang tayo tinatawagan na maging matagumpay. Kasi pag yun ang nagiging para bagang tawag dito yung goal natin. Para pag yun ang parating na sila, kailangan maging matagumpay, kinakailangan maging maayos. Para bagang everything depends on ourselves. Pero kapag faithful, tapat, para sa atin, everything is grace. Lahat ay biyaya sa atin ng Diyos. Lahat tayo tinatawagan ng ating Panginoon. At nandun parating aspeto na hindi tayo karapat-dapat, pero pinapagindapat tayo parating ng Diyos. Nandun parating na tukso na maging matagumpay. Pero ang panyaya sa atin ng Panginoon, maging tapat lamang ang bawat isa sa atin. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa Espiritu ng Simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid para sa mga pangailangan ng bayan ng Diyos sa ating isamo. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa banal na Papa at mga obispo na tinawag ng Diyos na mamalakaya ng tao upang manatili sila sa pag-asa at patuloy na ihatid ang mabuting balita, tumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga misyonerong may mabuting balita upang marating nila ang mga sulok ng daigdig, tumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga tinawag ng Panginoon sa pagkapari at buhay relihiyoso, upang ang kanilang karanasan kay Kristo ang maging bukal ng kanilang lakas at pag-asa at katapatan sa tawag ng Diyos, tumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nahihirapan, masalat sa buhay, upang sa pakikinig nila sa mabuting balita, sila ay sumagana, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating nakapiling ng mabuting balita, upang maging misyonero tayo ng pananampalataya, tumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kapatid na yumao, upang hiatid sila ng kanilang pagtugon sa paanyaya ni Kristo sa buhay na kabila, tumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Tulungan mo kaming makatugon sa tawag ng iyong anak na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandaang loob kami yung binukod upang iyong maitampok sa kadakalan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaya San Francisco naming Papa at Denis sabing Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ino ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin
ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Alin na mapamang.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamuha na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo bilang mga tinawag ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.